Bukod po sa pagiging bahagi ng ASEAN ay may iba pang pagkakatulad ng mga bansang kasapi nito. At isa dyan ay ang sining at kultura na sinasalamin ng kanilang mga kasuotan. Panoorin po natin ito. Sa pagdiriwang ng ASEAN Day, tampok rin ang mga kasuotan ng bawat bansa sa Timog Silangang Asya na sumasalamin sa mayamang kultura at tradisyon ng rehiyon. Sa Brunei Darussalam at Malaysia, ginagamit ang baju kurung, isang kasuotan para sa kababaihan na maluwag ang bulsa at palda. Habang ang kalalakihan naman ay nagsusuot ng baju melayu, damit pang itaas na may mahabang manggas at pantalon. Halos kapareho rin ito ang sinusuot sa Singapore. Popular rin sa Malay na komunidad sa bansang ito ang pagsusuot ng baju kurung. At bukod dito ay ginagamit rin ang cheongsam, isang makitid na damit na gawa sa seda. Sa Cambodia, tampok naman ang sampot, isang makulay at bordadong tela na itinatali sa baywang. Kahawig nito ang long yi ng Myanmar, isang piraso ng tela na ibinabalot sa baywang at sinusuot ng parehong kalalakihan at kababaihan. Sa Indonesia naman, kilala ang batik, isang telang may komplikadong disenyo at kebaya, isang uri ng bulsa para sa kababaihan. Habang sa Laos ay sinusuot naman ang sin, isang tradisyonal na palda na gawa sa seda na may detalyadong disenyo at borda. Sa Pilipinas, kilala ang barong Tagalog para sa kalalakihan, isang pinong barong na may borda, at ang barot saya para sa kababaihan na may blusa at palda. Gaya ng sa Pilipinas, ang kasuotan ng Thailand na Chuk Thai ay binubuo rin ng blusa at palda, pero ito ay gawa sa seda para sa kababaihan at kamiseta at pantalon para sa kalalakihan. Sa bansang Vietnam naman ang sinusuot ang Ao Dai, isang makitid na damit na may mahabang manggas. Ito ay pinaparisa ng maluwag na pantalon. Ang mga pambansang kasuotang ito ay sumasagisag sa kasaysayan, kultura at pagkakakilanlan ng bawat bansa sa ASEAN. Ito rin ay nagpapakita ng pagkakaiba-iba at pagkakaparehas ng kultura at tradisyon ng mga bansang ito na siyang nasa likod ng pagkakaisa sa rehiyon.